Ang binabanggit po ni Justice, umabot daw po ng 7 milyong piso ang kanyang bill sa ospital. Alright. At sabi nga po dito, tangi lang daw po na binayaran ng PhilHealth sa counterpart nila ay 50,000 pesos. So kung maaari nga po, kayo po ang maging aming panauhin para ho tayo makapagtanong po sa inyo dito po sa mga binabanggit nyo, mga bagong pangako na nanggagaling sa PhilHealth at pag-aayos sa sistema diyan. Kasi nga hindi naman dyan magpapalit ng presidente at CEO kung hindi po kung naging maganda, kumbaga ang pamamalakad noon. But anyway, tapos na po yan. Ito lang po sa atin dito. Kasi kahapon po ang PhilHealth, yung tinatanong, natural, marami yung silang mga sinasabi, hindi, tinaasan na po namin yung case rate, presyo ganitong porsyento, case rate. Lagi naririnig po yan. And then, yung binabanggit din po nila na mas malawak na po ang benepisyo. Di ba? Pero kapag ho natin susuriin ang mga sinasabi po nila, hindi po ito lubos na napapakinabangan ng ating mga kababayan. Unahin ko lang po yung nangyari dito sa mother mo at maging kay Justice Lopez. Ang kwento po ni Justice Lopez, ang sinasabi po ni Justice dito, ang sabi niya, sila po pala ay nagkaroon ng karamdaman at na-confine siya sa ospital. Ang binabanggit po ni Justice, umabot daw po ng 7 milyong piso ang kanyang bill sa ospital. Alright? At sabi nga po dito, 7 milyon ang kanya pong inaabot sa kanyang bill at kinakailangan pa daw niyang magpabalik-balik sa ospital para po sa ilang pang mga check-up. Ang tangi lang daw po na binayaran ng PhilHealth sa counterpart nila ay 50,000 pesos or just 0.7% of his total expenses. Opo, kinakailangan daw niya ng regular na procedure. Para po doon sa kanyang patuloy po na rehabilitasyon sa kanyang karamdaman at ito daw po ay 40,000 pesos per session. And again, sabi niya, I went to PhilHealth. Personally, I asked how much can be covered by PhilHealth. And PhilHealth told me I ran out of money. They cannot answer any of the 40,000 despite the fact that I have been regularly paying PhilHealth for the last how long has it been in existence? I've been in government service for more than 40 years. Ito po ay maestrado na ng kataas-taasang hukuman. So sa iyong experience, Nikita mo, 4 million, magkano lang ang binayaran ng PhilHealth? 14,000. 15 mil lang po. 14? 14 mil? 14. 14 mil lang. Ano ang... Halos 15 lang. Pumunta ka rin sa PhilHealth at humingi ng paliwanag? Anong sabi sa iyo? Pumunta po ako dun sa ospital. At yun naman po ang sabi ng ospital, ganito po kasi iba-iba po ang sinasagot na porsyento ng PhilHealth. Depende po yan sa sakit. Okay. Yun po. Opo. But basically po dito mga kapatid, ang sinasabi pong dahilan mismo dito ni Secretary Ted Arbosa sa isang hearing in the Senate, lagi natin narinig, zero balance. No balance billing. Kapag na-ospital ka, wala ka nang babayaran. Palakpakan natin ang PhilHealth. Opo. Totoo yan. Kapag na-ospital ka, wala ka nang babayaran, particularly po lalo na doon sa mga indirect contributors. Meaning, yung pong subsidized ng gobyerno. Kasi po, itong sila Justice, yung mama mo, mga direct contributors ito Yun ho bang binabawasan yung sweldo para sa PhilHealth contribution? Ang sinasabi po dito, kapag ikaw ay na-confine sa ospital, at ikaw ay nasa charity ward, libre ka, wala ka nang babayaran. Tama? Opo, yan ang nangyayari. Pero kapag ikay na ospital at kumuha ka ng private room, iba na ang kwentada. At private pa po yung ospital. Lalo na kapag private yung ospital. Pero sa government hospital din, may kumukuha din ng private room. Hindi naman dahil sa sila'y maluho. Hindi naman sa sila pong mga kapatid, ayaw na makihalubilo sa mga common na mga ward sa ibang pasyente. Kasi yung ibang mga kaso, mismong doktor nagsasabi na hindi ka pwede dyan kasi baka mahawa ka ng ibang sakit. Dahil masela ng kondisyon mo. Sa mga may cancer, mapapana po ang immunity. Ito po yun Sa amin naman po, tinanggihan kami ng isang public hospital. Kasi hindi nga raw po kaya yung kaso ng mama ko doon. Kaya nga, so napunta ka ng private Yun hospital. Nga po, kaya kami doon na-uwi. Pero nung napunta ka sa private hospital, dahil din sa masela ng kondisyon ng iyong mother, hindi siya pwedeng doon siya sa charity ward. Kasi lahat po ng even private hospitals have their own charity ward. Yung po bang libre
bilang kanila pong responsibilidad rin sa publiko na tulungan po yung mga may sakit kahit na ikaw ay nasa private hospital. Pero kapag ikaw ay na-confine at kumuha ka ng kwarto, doon na po nag-iiba ang kwentada. At doon sinasabi ng PhilHealth mismo na hindi namin sasagutin lahat yan o malaking porsyento niyan kasi iba na ang kwentada kapag na-confine ka na sa private hospital. At yun po ang masakit sa lahat ng direct contributors po ng PhilHealth. Kasi nga naman, go-contribute ka eh. At the end of the day, gusto mo na kahit pa paano kapag nagkasakit ka, hindi ka naman doon maisama sa ward na sabi nga nung iba, mawalang galang lang po, yung iba po, sa sobra po ng lubha ng karamdaman, bumababa ang immunity, madaling ma-infeksyon, kaya talagang obligadong kumuha ng private room. Hindi po ba? Ito ho yun eh. Kaya nga po sana sa next hearing din po ng Supreme Court matanong itong PhilHealth na ito, ba't ba ganun ang inyong... Malinaw man lang. Opo, bakit ba ganyan ang inyong patakaran? Hindi po ba? Bakit? Anong kwentada nyo? O sige, kung 7 million ako, bakit 50,000 lang? Kung 4 million itong sila Nikki, bakit 14 mil lang? O nag-private room ako, sa dinami-dami ng aking contribution, bakit 50 mil lang? Sabi nga dito, magmula daw ng pinanganak ng PhilHealth, miyembro na si Justice Lopez. 50 mil lang. Saan napunta ang contribution ko? Yan ang magandang tanong dyan, Justice Lopez. At yan nga po, ang malaking problema ngayon sa ating health insurer na hindi po nabubusisi even ng mga mambabatas sa kanila pong mga nagdaan na mga pagdinig. At kahit po ng mga presidente ng PhilHealth sa pagpapalit. Anyway, so yan po ay ito na naman tayo sa PhilHealth na ito. Kaya nga sabi ko, mainam po sana kung makapanayan natin po mga taga-PhilHealth at sila maging handa sa ganito pong uri ng mga katanungan kasi for the longest time kami natawag sa kanila, hindi lang po napayag yung dating pamunuan, yung po namang din kanilang spokesperson po, one time nakapanayan po natin pero hindi na po tayo nakaulit. Okay. Alright. Anyway, sandali lang po ha. Kakainin tong oras ni Brad Jet. Andiyan na ba si Brad? Wala pa. Kasi meron pa ho tayong gusto pang pag-usapan dito sa PhilHealth issue kahapon na nangyari po dyan sa oral argument. Pero ito muna. Alam mo ba, Nikki, na marami po sa atin, no? Ang pamilyar na sa iba't ibang mga scam na nangyayari ngayon, no? Tulad nga po itong mga online na panloloko na ang tawag ay phishing, right? Phishing, alam niyo na po yan, di ba? Pero kahit alam mo na ito, tayo mismo, ito po'y kabisado na, hindi ho tayo dapat maging kampante.